There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Niyo po ako manalangin. Lord, thank you po sa araw na to, at thank you din po sa mga blessings at kaya na binibigyan niyo po sa amin sa pang-araw-araw po, Lord. At Lord, na ngayon po, Lord, sa gawain na to, Lord, na mas marami po kami matutunan, Lord, at mukhang aral po, Lord. At sa gawa po na mensahe, Lord, ngayon po, Lord, na ingatan niyo po siya palagi, Lord, at bigyan niyo po siya ng knowledge at wisdom po, Lord. At sa araw na to, Lord, na ingatan niyo rin po kami, Lord. Dahil lang po namin, Lord, na may bagyo po ngayon, Lord. Ngayon po, Lord, na wala pong mangyaring masama sa amin, Lord. Sa mga kapatid po namin na sa labas, Lord, naiingatan niyo rin po sila, Lord. At sana po, Lord, sa araw na to, Lord, na ikaw lang po yung mapupurihan po namin, Lord. At may baba po namin, Lord, na nagustuhan niyo po, Lord. At gusto na po, Lord, sana po, Lord, na himayos po ang lahat, Lord. At ito lang po kami samat na lang, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating mga lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa ating topic sa gabi pong ito, at nawa ang lahat po ay safe dahil sa bagyo o sa patuloy na pag-uulan sa buong ilang araw, at nawa po ang lahat ay ligtas, at ang iba nga po ay walang kuryente, at naway hindi ito hadlang upang hindi natin mapalaganap yung ating salita ng ating Panginoon sa gabi pong ito. At nakakapanibago dahil recorded ulit yung ating gawain. Pero bagamat ngayon lang naman po ito, at
matapos lang yung bagyo, tayo po babalik ulit sa normal. No? Parang COVID lang na noon. Pero wag naman. Tayo po yung magpatuloy sa ating pong gawain, sa ating pong topic sa gabing ito na pinamagatang I am a steward, na matatagpuan po sa Matthew 25, chapter 25 verses 14 to 30. Sa gabi po ito, dito sa chapter na ito, pinapakita lamang o binabahagi ni Jesus Christ yung talinhaga ng mga talento o parable of the talent. Way lang naman po ito para ipaalala sa atin sa kanyang mga alagad, pati na rin sa atin kung ano po talaga po yung mahalaga sa buhay habang po tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik, at kung paano po natin pahalagahan yung ating tinanggap na pinikatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Basahin ko po muna yung sa verses 14 to 15 ng chapter 25. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad ng isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan na pinikatiwala sa kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, at isa na may 2,000 salamping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Ngayon dito po sa kwentong ito, no, parang sa ibang text binabanggit na binabanggit na amo at 3 alipin dito po sa kwentong ito, no. Now, yung kanilang amo ay physical na umalis, pero siya po ay babalik balang araw. Ngayon, kung isalarawan po natin sa atin ito, kung ibabasa natin po yung sarili natin na tayo po ay mga servant. Tayo po yung mga servant na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung paano yung sinasabi sa kwento, ganoon din naman yung mga alipin. Sinabihan sila na ang kanilang amo ay aalis, pero babalik din naman sa oras na tamang oras. Yun po. Ngayon, ang tanong, sa ating pong pamumuhay, o paano nga po ba dapat tayong mamuhay? Yun po. Paano nga ba dapat tayong mamuhay habang tayo po ay naghihintay? Napakagandang sagot, no? Siguro nila lang natin sarili na lang po natin paano natin masasagot ang bagay na ito, dahil totoo nga po na mahirap maghintay, pero sa inyong lingkod, ito po ay aking talento. Talent ko po maghintay. Yeah, sige po, sunod na po tayo. Ngayon dito po sa kwentong ito na ito, nagbibigay lamang po sa atin ito ng katotohanan, mga kapatid, upang magabay tayo bilang mga tapat na katiwala habang ang ating Panginoon ay darating sa takdang oras o takdang panahon. Now, dito po sa topic na po ito, may 3 bahagi po akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay parang guide na rin po sa atin kung paano tayo mas pagkakatiwalaan o paano tayo mamumuhay bilang isang pinagkatiwala ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Una po, binanggit po dito, God expects us to use what He's given to us for His purposes. Haba. Sa Tagalog po, inaasahan po ng Diyos na gagamitin natin ng mga ibinigay niya sa bawat isa sa atin para sa kanyang mga layunin. Ngayon po,
Sabi po sa verses 16 to 18 ng chapter 25, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Doon po yun sa unang alipin. 17, gayon din naman tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Yun naman po yung sa pangalawang alipin. 18, ngunit tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay umukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Makapansin po natin na sa pangatlong alipin naman ay ginawa niya ay itinanim. Tinago niya yung ibinigay sa kanya ng kanyang amo na. Pero yung dalawa, ginamit nila ito upang lumago pa yung kanilang natanggap na salapi sa kanilang amo. Ngayon po, sa dalawang alipin, meaning na naipalago nila yung pinagkaloob sa kanilang pondo o salaping ginto o pera ng kanilang amo, habang yung ikatlong alipin naman daw po ay pinili na lang pong itago o ilibing para hindi daw po ito mawala. Ang nangyari ngayon po ay kasi masyado po mahaba yung pero anin po natin lahat yan. Dumating po yung yung oras na dumating yung kanilang amo, bumalik. Ngayon po, nalaman niya yung pinaggagawa ng mga tatlong ito, Ngayon, mapapansin natin na yung dalawang alipin ay pinuri niya dahil naggamit nila ito sa laping pinagkatiwala sa kanila para mas lumaki pa, lumago pa. Ngayon, dito po sa pangatlong alipin naman po ay parang nadismaya po yung kanyang amo na nagalit pa. Kasi kung mababasa po natin yung sa verse 27, babasahin ko po, galit po rito yung yung amo kasi may exclamation point yung sa mga bawat sinasabi niya, bawat salita, bakit sabi nga po niya, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit paano'y may itinubo sana ito. Ngayon po, galing nung panahon na may bangko na sa kanila at meron na rin interest, pero walang tax na kinukuha doon sa interest, unlike po sa atin ngayon. Ngayon daw po ay inaasahan ng amo na magkakaroon siya ng kaunting balik sa kanyang pinagkatawalang salapi. Kahit na napakaliit na interest lamang, ito ay napakalaking bagay na para sa kanyang amo dahil ang mahalaga ay hindi niya itinago. Pero yun ang ginawa ng kanyang pangatlong alipin na nilibing niya sa lupa ang kanyang salaping ginto na natanggap. Now, gayon din i-anin po natin dito sa ating mga sarili, mga kapatid, ang bawat isa daw po sa atin inaasahan ng Diyos. For example, yun na lang pong inikita sa trabaho o sa negosyo, di ba yun po yung 10%, 10% man lang ng ating kinita, yun po yung tinatawag nating tithes, di ba po, na dapat po natin ibalik sa ating Diyos. At mga kapatid, di lamang po tungkol sa kung natin, kung mas lalalamingin pa natin yung pag-aaral, di lang naman po kasi tungkol sa sa pera, tungkol din po nagpapatungkol din po ito sa mga bagay na ipinagkatiwala din sa atin ng ating Diyos, kagaya ng oras, kakayahan, relasyon natin sa Kanya, kalakasan,
Kapatid, yung oras, kahit maglaan tayo ng oras sa ating Diyos, kapatid, huwag naman sana yung puro trabaho ka na lang, puro ano man yung ginagawa mo, wala ka ng time para mag-devotion, mag-pray, mag-worship. Huwag naman sana mawala sa atin yun. Yung kakayahan natin, kung may kakayahan tayo, for example, magturo, gaya ng mga teachers sa Sunday School, kaya ni Teacher Ruby, yan, kung nanonood kayo mga misis, magandang gabi sa'yo. May kakayahan siya na turuan yung mga bata para sa paglaki nila, meron din silang gabay na habang lumalaki sila, may pagkakilala sila sa ating Panginoon. Kakayahan, pasama na rin natin, kakayahan din natin tumulong sa kapwa. Diba? Kung anong, sabi nga, kapag tumulong ka sa kapwa mo, ganoon din yung ginawa mo para kapwa mo, parang ginawa mo rin sa ating Diyos. Diba? Huwag naman sana mawala yun. Huwag naman sana natin ipagdamot yung kakayahan natin. And yung relasyon natin sa ating Diyos, napakalaga nito mga kapatid. Higit sa lahat yung kalakasan. At marami pa pong mga biyaya ng Diyos ang maaari natin gamitin na pinagkaloob sa atin. Magagamit natin ito mga kapatid para sa kalwatian ng ating Amang Diyos. Ang mga bagay na ito daw po ay hindi lamang para sa kasiyahan ng bawat isa, sariling personal na kapakinabangan. Ito po ay pinagkitiwala lang sa atin ng ating Panginoon. Huwag naman po sana natin isarili lamang, no? Kagaya ng ginawa nung ikatlong alipin, ibinaon na lang niya eh. Doon na. Wala na, finish na. Ganoon na lang siya. Huwag tayo maging gahaman sa mga ganung bagay, no? Nakakapanginayang kung talagang kilala natin ating Panginoon. Awa lang na lang niya yun eh. Kaya ito pinagkatiwala niya sa atin. Kaya pahalagaan natin mga kapatid, dahil dito, kung pinapahalagaan natin yung bagay na ito, tayo po ay makikita sa atin nating Panginoon na tayo mapapatunayan natin na tayo po ay tunay na mapapagkatiwalaan sa isang mahalagang bagay o task. Kumbaga, kung yan tulad natin sa school, no? Ang teacher bago siya umalis, na bibigay sa atin siya ng takdang aralin na sana nating ginagawa at pahalagahan para kapag dumating ang ating guro sa kanyang pagbalik, meron po tayong may ipapakita at may ibabalik. Dahil totoo mga kapatid, no? Yung salitang may ibabalik, dahil wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Take note po mga kapatid, no? Ang lahat ng ito po ay pinagkatiwala lang po sa atin ng ating Panginoon. At dito naman po papasok yung guide number 2 na God is the owner of all our resources. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng ating yaman. Sabi po sa awit 24 verse 1, ang buong daigdig, ang lahat ng naroon ay ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Dito po nagpapatunay lamang po na nagpapaalala sa atin na lahat ng meron tayo ay galing lamang po sa ating Diyos. Now dito po ang Panginoon ang nagtakda kung paano o ano ang ibibigay niya sa bawat alipin o bawat isa sa ating mga anak niya, at meron siya pong karapatan na humingi ng ulat kung paano ginamit ang mga pondo sa kanyang pinagbigay. Kagaya nga po ng totoong dapat nga po talaga, no? Kasi kagaya ng sa mga board members, nagre-report po kami kung ano po yung sa po ng saan pinagamitan yung mga budget, ganyan. Mahalaga rin po pala yun, nasa rin pala yun na nasa rin pala yun sa Bible, hindi mo pala yun na dapat ipinapaalam din natin. Sabi nga po sa verse 19,
pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taong yon at sila ay pinag-ulat. Yun nga po, no? Sila ay pinag-ulat ng kanilang amo sa kanilang mga ginawa, at para malaman ito ng kanilang amo kung sila ay kung ano man yung ginawa nila dun sa pinagkatiwala sa kanila. Now, sa salaping ito ay binigay sa kanila ay hindi lang basta sahod, no, na maaari nilang gamitin ayon sa kanilang nais. Di dapat nila lahat inuubos. Ganun, no? Ito yung kanyang salapi na gagamitin para sa kanyang maaaring gamitin sa negosyo o ano mo pa man. Minsan nakakalungkot, nakakalimutan na kahit tayo, kahit na gaano tayo magtrabaho para kumita ng sahod, di naman siya nakakalungkot. Sorry. Ayun, kahit na minsan nalilimutan na, parang gano'n na rin. Kahit na tayo yung nagtatrabaho para kumita ng salary or naman sweldo, ang lahat ng ito po ay sa Diyos pa rin galing, no? Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay sa Kanya rin po, sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya at pagkakaloob. Sinabi nga po sa Acts 17:28, sa Kanya tayo nabubuhay at kumilos at meron tayong pagkatao. Now, isang araw darating po ang ating Panginoon Jesucristo upang mag-ayos ng mga pananagutan na yan. At alam niya hindi lamang kung paano natin ginamit yung ating mga natanggap, yung mga salapi, pati na rin yung pati na rin yung oras natin, yung kalakasan natin, katulad ng binabanggit ko kanina. Kasi di lamang ito tumutukoy sa salapi, tumutukoy rin din ito sa iba pang mga bagay na pinagkaloob niya, kagaya nga po ng oras, kalakasan, kakayahan, yung relasyon natin, iba pa. Alalahanin natin mga kapatid, yung katotohanan ito. Binubuo nito yung ating mga pang-araw-araw na desisyon sa buhay, na tayo magamit ang lahat ng meron tayo, magamit natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa ating ng Panginoon ng mas matalino. No? Kung malaki man yung tinatanggap mong huwag masyadong impulsive, no? Diba, Brother Robert? Hindi lang naman. Huwag naman. Pagkapahalagaan din natin, matuto tayong paano natin ito pahalagaan, paano natin ito mas palalaguin pa yung talento natin. Wag lamang mag-i-stay lamang dun sa basta marunong ka na lang humawak ng gitara, doon ka na lang. I mean, mag-aral ka pa. Wag ka lang dun sa kung ano lang yung natutunan mo. Aral ka na ng aral, ganyan, hanggang sa hanggang ikaw na rin yung magturo sa iba, no? Pagpapahalagaan natin, sabi nga, patuloy natin pahalagaan kung ano man yung pinagkaloob sa atin, dahil ito yung pinagkaloob sa atin, Panginoon, dahil alam niya na balang araw itong anak kong to, halimbawa, alam niya na pahalagaan niya itong pinagkaloob ko sa kanya, at mas lalo niya pang ilalago, at hindi lamang niya itatago, no? Huwag na yun nga, sana sa ating mga anak niya na para magpatuloy tayo pagkatiwalaan ng ating Panginoon, nawa sana huwag sana nating itabi kagaya nung ginawa nung pangatlong alipin, no? Mas ma-improve yung natin, yung mga pinagkaloob sa atin natin Panginoon. At next and last, sa number 3,
binabanggit po rito na faithful stewardship does not depend on how much you've been given. Ang tapat na pangangalaga ay hindi nakasalalay sa kung ano, gaano, karami ang iyong natanggap. Ito mga kapatid na, basahin ko po muna yung verses 20 up to 23. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na itinubo nito. Ito, parang nagre-reporting sila sa kanilang ginawa. Ngayon, sumagot yung amo sa verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang taga-pamahala ng malaking halaga. Sunod, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Ito po yung pangalawang alipin. At ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. At sumagot din po ang kanilang amo, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga, samahan mo ko sa aking kagalakan. Ang Panginoon ang nagpasya kung gaano ang ibibigay sa bawat alipin niya, at ito'y ayon sa kanyang kakayahan. Sinabi nga po yan sa verse 15, binigay niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Ngayon po, ang inaasahan niya sa bawat isa ay pareho na makagawa sila ng kahit anong uri ng kita. Baga, merong return dun sa ipinagkatiwala sa kanila. No, na paano nila ito na ipalago, meron silang maibabalik na magandang balita, parang magandang balik, no? Now, wag naman sana nating isipin na ito po ay paligsahan o maging dahilan na para magkaroon ng paghambing-hambing ng ang isa't isa. Ngayon po, kasi ang bawat alipin ay binigyan ng ayon sa kanilang kakayahan. Ganoon din po sa atin mga kapatid, no? Ang bawat Kristiyano nga po ay may natatanging mga gifts. Yun nga po, katulad ng ginanggit ko ulit kanina, yung kakayahan, ano po ng oras. Ngayon po ay inaasahan po ng ating Diyos na magamit ng bawat isa sa atin yung meron tayo para sa kanyang kaharian, no? Hindi natin kailangan magkumpara, hindi natin kailangan magreklamo or mag-question ang meron tayo o ang akala nating kulang tayo, kasi parang iniisip natin, ba't sa kanya ang laki, sa akin ang liit lang. No, wag ganun. Kasi matalino po ang ating Panginoon. Alam niya po yung kakayahan mo, alam niya yung mas dapat sa'yo, kasi alam natin Panginoon kung ano yung makakasama sa'yo at makakabuti, di ba mga kapatid? Meron dapat tayo na dapat gawin, yun ay ang kailangan mamuhay ng tapat na mayroong pagpapahalaga sa kung ano naman meron tayo na ibigay sa ating Diyos. Pahalagaan po natin yung mga kapatid, kung ano man yan, kung maliit man yan o malaki, wala sanang pagkakaroon ng pagkakaingit na bakit si kapatid na ganito, ganyan, pinagpahalang ganyan, ganyan. No, alam kasi ng Panginoon na kaya niyang i-handle yung bagay na yun. Yun din naman sa'yo, kung maliit man yun ang tatanggap mo, alam ng Panginoon bakit ganyan, dahil alam niya na madiskarte ka. Malay mo, mas sa diskarte mo, mas lumago ka pa kaysa sa kanya doon sa isang malaking kapatiran na malaking pagpapalang natatanggap. Diba kapatid? Ganoon lang eh. Huwag sana tayo magkaroon ng inggit o namang mga bagay na pagkukumpara. Ang mahalaga, pinapahalagaan natin at tayo po ay tapat na pamahalaan yung ibinigay sa ating pinakatiwala sa ating ano man yan, kung pera, oras, talento, kakayahan, kalakasan. Nawa sana maging ano yan, ito yung mag-grow pa sa atin, no?
mag-grow tayo as a matured Christian. Hindi yung kung ano man yung nakikita mo sa iba ay bibigyan mo ng maling-mali siya. No, hindi po ganoon ang Kristiyano. Ngayon po dito binabanggit nga po sa Lucas verse 16 to 10. Sa verse 10, ang magpagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya tayo mga anak ng Diyos o servant ng ating Panginoon, let us na magsumikap. Pagsimikapan natin mamuhay ng tapat at walang pandaraya, dahil kailanman di natin may isa na ating Panginoon. Kung meron man, hakbang lang kapatid, tutulungan ka ng ating Diyos Ama. At kahit marami o kaunti meron tayo, ang kailangan pa rin natin gawin ay maging tapat sa paggamit nito at sa mga paraang magbibigay ng kalwaltian sa ating Panginoon. Tayo po ay lapis na pinagpala kay Kristo Jesus at meron tayong privilege na ibahagi ang ating mga biyaya din sa iba. No, nawa kapatid, dito po nagtatapos yung ating devotion sa gabi pong ito. Nawa sana maging aral din po sa bawat isa at makatulong itong mga guide na ito upang paano natin mapapahalagaan yung mga ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At masasabi natin, ako'y steward ng ating Panginoon, ng aking Ama, Diyos Ama. Pinapahalagaan ko ito. Yun lamang po at naway ang lahat ay ipagpalaan ng ating Panginoon. To God all be the glory po. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for
to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Po, magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay sa mandaling manalangin ngayon. Dear Heavenly Father, Lord, marami pong salamat, Father God, sa gabing ito, Lord God, na yung pinagkaloob sa amin. Father, despite we are having this prayer meeting online, Father, thank you sa iyong pag-ibig, Lord. Thank you sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord God, sa patuloy na pag-iingat sa amin, Lord, despite of this bad weather to all of us, Lord God, here in Cavite and even in Philippines, Lord God. Father, we're praying sa iyong pag-ibig pa rin. We are thankful pa rin, Lord, despite na may mga binaha sa amin, Lord. May mga nahirapan through this bagyo. Pero Father God, we know your love are still the same to us, Lord. Your love never changed, Lord God. Kaya maraming pong salamat. And sa po lang, Lord, namin to binabalik, Lord God. Father, thank you for giving strength to all of us, mga kapatid namin, lalo na yung mga may sakit right now. Thank you for keeping them safe, Lord God. Thank you for the progress little by little na patuloy niyo po sila pinapagaling. Father, we're also praying na patuloy ka humawak sa aming church. Lukubin mo, Lord God, ng pag-ibig. Lagi mong iparamdam, Lord, ang iyong grace, ang iyong pagmamahal, Lord God, sa amin. Father, sorry po sa mga nagagawa namin kasalanan. Linisin niyo po yung heart ng bawat isa sa amin as we ready para sa darating na linggo. Lord God, patawarin niyo po kami. Father, we're praying for peace, unity, Lord, sa iyong church. Nawa, Lord God, maging one spirit kami as we sing sa Sunday, as we worship, Lord God. Bigay po namin, Lord God, yung karapat-dapat sa iyo. Father, nawa, Lord God, ang grace mo lang, ang love mo lang, ang lagi namin makita. Despite of this situation, Lord, ang sungit-sungit ng panahon, Lord, wala ng pasok dahil sa sitwasyon, baha, inside and outside of Cavite City. Pero Father God, alam po namin that you are amazing, you are a good, you are a great God, Lord God, sa buhay ng bawat isa. At di niyo po kami papabayaan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. And we know our safety is in your hands, Lord. Father, we're also praying for aming outreach sa evangelism ng church namin here in San Antonio. Bless, Lord, our leaders that leads them sa Fishers Ministry that we have. Lord God, tulungan niyo po kami na ma-reach pa namin, Lord, lalo na yung wala pa sa iyo, Lord God, in youth, in adult, in any, Lord God, aspect, Lord God, mga tao. Father, we're praying na ikaw po ang may taas, Lord God. Ikaw po, ang pangalan mo, Lord, Lord, ang mahayag sa buhay namin. Father, not just here in Cavite City, but to all over the world, we're praying na yung evangelism, yung spreading of the good news is mag-spread talaga, Lord God, globally. Father, marami pong salamat sa gabing ito. We know that your goodness, your greatness, Lord, yung nangunguna sa buhay namin. Father, marami pong salamat. And we give all the glory to you, Lord God. Patuloy ka namin may taas. Patuloy ka namin maburihan, Lord, sa gabing ito. Thank you, Father. And we na-bless ka namin, Lord, na papurihan ka namin sa gabing ito. Thank you, Jesus, sa iyong love sa amin. And we're praying also, Lord, na mas maging okay na po sana, Lord, yung panahon namin sa mga susunod na araw. Sana mas maging maaraw na ito. Father, thank you po sa iyong love sa amin. Muli, sa iyo po ang kapurihan, Father God. We give all the glory to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. I can't believe the way your love
has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I breathe in your breath of life that fills my heart. You are my own consuming fire. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I breathe in your breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching
the power of heaven revealed in your presence in me as I'm reaching for you. Tayo po ay sandaling manalangin. Dear Lord, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa isang gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa gawain na ito na hindi man po kami physical na nagsama-sama sa inyong bahay-sambahan. Pagkus ang itong online na ito ay ginamit niyo po upang kami ay magtipon-tipon po at makaparinig ng inyong mga salita. Maraming salamat din po sa binigay niyo pong wisdom at opportunity na marinig itong mensahe na to na ibinaba niyo po sa aming kapatid. Naway ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at opportunity po sa iba na maibahagi po ito at maisapuso po namin sa aming mga buhay. Lord, humihingi po kami sa inyo ng patawad kung meron po kaming nagawa sa inyo na hindi niyo po kaloob, at naway kami ay inyo muling patawarin. Lord, para po sa aming mga kapatid na dumadanas ng sakit, alam po namin na sa inyong tamang oras ay inyo silang pagagalingin at muli makakasama po namin sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat din po at humihingi kami ng guidance sa inyo sa panahon na ito na tag-ulan. Kami po ay inyong panatilihing ligtas at hindi mapahamak po. Lord, hihingi po kami ng protection at kapayapaan po sa bawat isa upang hindi po kami mag-alala. Naniniwala po, Lord, na ang itong bagyo na ito ay inyong papakalmahin po. At muli po, Lord, kami ay nagpapakumbaba po sa inyo. Pinaamin po namin na kayo po ay makapangyarihan, kayo po ang pinakadakila sa lahat. At kayo lang po ang tanging makakapagpakalma ng panahon na dinadanas po namin ngayon. Lord, sa inyo lang po lahat ng papuri at pasasalamat. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. In Jesus' name, with the help of Holy Spirit, Amen.